isa sa atin ang banal. But we can be holy. Paano? Bakit? Mamaya mas ma-discuss ko po sa inyo. No, we can be holy in the sight of God. According to Colossians 1:22, we are presented holy. We are holy because of the physical body of Christ. Dahil kay Kristo na namatay para sa atin, tayo po ay pinapaging banal. We are holy. Sabihin mo nga sa sarili mo, I am holy. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus. Dahil sa dugo ni Kristo, tayo po ay pinapabanal sa harapan ng Diyos. No? Tayo ay pinapabanal, so we are free from accusation. Si Satan kasi, meron po yung 6 na trabaho eh. Si Satan, meron yung 6 na trabaho. To steal, kill, destroy. Alam po natin yan, yan yung nasa 1 Peter 5:8, para siyang roaring lion. Gusto niya to steal, magnakaw, kill, pumatay, destroy, manira. Yung 3, yung pang-4, to lie and deceive. Magsinungaling at mandaya. Satan is the father of lies. Pang-5, to tempt and seduce. Manukso at mangakit. Trabaho ni Satan. At yung panguli, to accuse. Akusahan tayo. Lahat yan mahirap. Mahirap kalabanin. Mahirap i-overcome. Pero yung pinakamahirap dun sa 6 is kapag inakusahan ka ni Satan, pag ina-accuse ka niya. Yan ang ginawa niya kay Job eh. Yan ang ginawa niya kay Job. Ay, yung anak mo niya si Job, kaya lang naman yan matuwid dahil pinagpapala mo eh. No? Subukan mong alisin yung mga pagpapala sa kanya kung di isumpa ka niya. No? Pero Job proved him right. No? Hindi nawala ang pananampalataya ni Job kahit na inalis lahat ng mga pagpapala sa kanya. No? Because Satan is the accuser of the brethren. Sa Revelation, sabi doon sa Revelation 12:11, we have overcome him, the accuser of the brethren, through the blood of Christ. No? I-declare po natin yan. We have overcome Satan, the accuser. Satan is the accuser. Satan is the liar. Satan is the tempter. Satan is the accuser. Stealer, killer, destroyer. Tandaan po natin yung mga gawain ni Satan. Kailangan alam natin ang gawa ng kaaway. Kasi damo na kilala natin ang kaaway, damo na makapag-iingat po tayo sa mga atake niya. Alam natin kapag kumikilo si Satan, it is not enough na kilala natin ang Diyos. Yun ang gusto ituro sa atin ng mundo eh. Kilalanin mo lang ang Diyos. Hindi nga lahat nakakilala sa Diyos eh. Pero ayaw ni Satan na pag-aralan siya. Narinig na ba kayo na nag-aaral madalas tungkol sa pag-uugali ni Satan? Hirap ang ituro po yan. Ano ang mga strategy ni Satan? But in these last days, sa mga huling araw po, kailangan malaman po natin ang atake ng kaaway dahil doon niya po tayo titirahin sa 6 na bagay na yon na sinabi ko sa inyo. He will steal, kill, destroy, lie, tempt, and accuse. Tandaan po natin yan because napakahirap po talaga maging banal kung hindi mo kilala ang kaaway mo. Lagi ko po nababanggit sa aking mga sermon yung The Art of War ni Sancho. Sabi niya, para manalo ka sa lahat ng gera, kailangan kilala mo ang sarili mo at kilala mo ang kaaway mo. Hindi sapat na kilala mo lang ang sarili mo, hindi ka mananalo. Pero pag kilala mo sarili mo at kilala mo rin ang kaaway mo, possible, malaki ang possibility na manalo ka in every battle na kakaharapin mo. Pero as Christians, 3 po ang dapat natin kilalanin. Sarili mo, ang kalaban mo, at ang isa, ang Diyos. No? Kasi yung The Art of War, ano po yun eh, secular book po yun. Pero sa Christian, para manalo tayo sa lahat ng battle,
spiritual battle na kinakaharap natin ngayon. Kailangan kilala mo sarili mo, kilala mo ang kaaway mo, at kilala mo ang Diyos. Yung tatlong bagay na yan, mga kapatid. Para tayo manalo sa ating spiritual battle na kinakaharap in order for us to be holy. To be holy. No? Si